Sa ilalim ng karagatan, parang may party. May mga nilalang na tila nagsasayaw at nagpapadala sa agos. Ang ilan, kayang lumobo para magmukhang malaki at nakakatakot. May mga magaling ding manggaya at may makukulay na galamay. Ang ganda nito, angat sa malalim at malawak na karagatan. Sino ang hindi mabibighani sa Anilao, Batangas? Pero hindi lang ang magandang dalampasigan ang dinarayo rito. Dahil kapansin-pansin din ang mga buhay ilang na naninirahan sa kanilang karagatan. Tulad ng maraming divers, itong Anilao is the go-to place of Born to Be Wild to feature amazing wildlife creatures underwater. Nakilala ko si Jonathan, isang dive master at underwater cameraman. Marami umanong uri ng octopus o pogita ang makikita rito. Unang sisid pa lang, nagpakita agad sa amin ang common octopus. Isang pogita na may kakayahan na magpapalit-palit ng kulay. Depensa raw nila ito sa kanilang kalaban gaya ng mga malalaking isda. Maya-maya pa, isang uri na naman ng pugita ang nagpakita sa amin. Ito ang tinatawag na mimic octopus. May kakayahan ang mimic octopus na manggaya ng halos 15 klase ng hayop para mangninlang. Gaya na lang kung paano nito ginagaya ang marine crab. Mula paggalaw hanggang sa paglalakad nito sa ilalim ng tubig. Ilang saglit pa, ginaya rin niya ang galaw ng galamay ng lionfish. Kakaiba talaga ang abilidad ng mga mimic octopus sa ilalim. Nang sinubukan naming sumisid sa gabi, nakita namin ang isang pambihirang uri ng pugita. Sa una ay aakalain mong sumasayaw at nagpapadala lang ito sa agos ng tubig sa ilalim. Pero maya-maya pa, kitang-kita kung paano nito ibinuka ang kanyang galamay na parang kumot. Dahilan kung bakit tinawag itong blanket octopus. Ang mga blanket octopus ay bihirang makita sa ilalim. Kaya laking tuwa namin nang maidokumento ito. Habang sa ilalim, isang big blue octopus naman ang nakita naming naghahanap ng pagkain. Dahan-dahan niyang inuunat ang kanyang dalawang galamay. Ipinapasok niya ito sa butas para makakuha ng maliliit na isda. Sa iba't ibang pagkakataon ay nakapagdokumento kami ng 6 na uri ng pugita sa Anilao. Kasama na ang nakakabilib na talino ng mga coconut octopus at blue-ringed octopus. At ang 4 pang klase ng pugita na ating nakita. Dinadayo talaga itong Anilao para sa pag-dive, no? Iba para mag-relax, so talagang nakadepende sila sa turista.
Minsan, makakita lang tayo ng isang species ng octopus, sobrang saya na natin eh. Eh yung makakita ka pa ng 6, wow! That is world class, man. Kilala ang Siquijor na tahanan ng mga healer o manggagamot. So nandito nga tayo sa Siquijor, no? Ito yung tinatawag nilang the Healing Island or Mystical Island. At may panahon dito, kung usually mga Semana Santa, no? Lenten season, kumukuha sila ng mga materials from nature. Usually pinipili nila yung may mga sting, yung may mga lason. At kapag nasa dagat sila, ang una nilang hinahanap is yung pufferfish. Sa aming pagsisid, bumungad sa amin ang butete o pufferfish. Malaki ang kanyang mga mata at tila nakausbong ang labi. Nagmisula itong cute na cartoon character. Kahit mailap, pinili ng butete na ito na lumapit. Maya-maya pa, may isang uri ng pufferfish na nakatawag ng aking pansin. Ito ang Valentin's Sharp-Nosed Puffer. Sa ganda ng kulay nito, imposibleng hindi ito mapansin sa ilalim. Pero huwag magpalinlang sa ganda ng butete. Bigla silang nagiging matapang kapag may banta sa kanilang buhay. Kapag ito ay na-corner, may kakayahan itong mag-inflate o lumobo para magmukha silang malaki. Paraan nila to para maitaboy at takutin ang kanilang mga predators. Nagtataglay rin ang mga butete ng lason na tinatawag ng tetrodotoxin na posibleng makapatay ng tao kapag sila ay kinain. Pero sa Siquijor, ang nakamamatay na isdang ito, kinukolekta para gawing abo na ginagamit nila sa panggagamot. Lahat ng makakate, nakakalason at mga makamandag na mga bagay at may buhay sa dagat, kinukuha namin yon at sinusunog tuwing Biyernes Santo at niluluto tuwing Sabado Santo na tinatawag namin na minasa o black wax. Kahit may taglay na laso ng mga butete, ginagamit pa rin nila ang abo nito sa panggagamot o pagtutuob. Kadalasan, ginagamit nila yung makamandag at mga nakakalasong mga bagay sa dagat para gumawa ng kulam. Ang tangi ding gamot namin ay gagamitin din ang magkaparehang materyales sa pampausok namin upang magpagaling yung mga biktima ng kulam. Ayon sa eksperto, nakakapagbigay raw ng pansamantalang ginhawa ang tuob dahil sa warm, moist air na nakukuha nila dito. Walang masinsinang pag-aaral sa bisa nito. Although may ibang research results na using tetrodotoxin as cancer pain treatment or local anesthetic sa ibang bansa, it still needs to be thoroughly evaluated by our health department. Ang pagsusuog gamit ang pufferfish, butete or tikom ay wala pa talagang scientificong pag-aaral. Mas pinapayuhan po natin ang mga tao na kumonsulta sa mga doktor. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.